Ay, nakainit. Isang araw lang umuulan, ano. Pero ngayon, mainit. And yun, what's up mga katuting? So, it's been a while, ano? Since nung vlog tayo, yes, and I'm here again for review ng ADX 160. Medyo marumi lang, ano. 1 year anniversary ni Boyki. Boyki yung pangalan niya eh. Boyki ang tawag ko sa kanya. So yun, 1 year anniversary. Dahil 1 year anniversary, 1 year old na si Boyki sa akin. I-review natin ngayon yung yan o, diba? Astig yung ano eh, no? Yung TFT display. So yun, i-review natin ang reaction video ko after 1 year use of this motorcycle, which is a Bristol ADX 160. Para to sa mga mga nagbabalak bumili ng motor, mga namimili, mga gusto ng mga adventure scooter. So pwede nyo gawing reference tong video na to para sa mga pamimili nyo ng motor na inyong bibilin. And yun, ito, isa sa offer ng Bristol tong ADX 160. Yan. Ano abang maganda rito sa ADX, no? Maganda rito kasi yung forma. Alam niyo ba yung yung XADV 750? Yan. Yun ang kamukha niya. Kumbaga parang mini-me to. Mini-me ng XADV 160 ng Honda. So, yan, simulan natin ng reaction video natin after using of this ADX 160 after a year, ano? Goods nga ba na bilhin siya o worth it nga ba na bumili ng ADX 160? O, syempre. Wala nang paligoy-ligoy, syempre. Although 2 valves lang siya. Yes, 2 valve lang siya. Kasi ako, meron na akong isa pang motor na big bike. Big bike na affordable din, which is yung Dominar 400. Yun. So, yun nga, ganda. Sarap gamitin itong ADX. Nabiyahe ko na siya Nabiyahe ko na siya sa pinakamalayo is yung Albay, Bicol. And then, yun yung sa south. And then, sa north, sa pinakamalayo yung Sagada. Tapos pabalik kami Banawe. Yun, sa Mountain Province. Ay, nako. Kamote eh. Salora ba? Laki ng warehouse ng Salora rito. Dito yan, sa Daang Hari. Gusto niya mag-expressway ako? Expressway natin. 160 lang to. Charat! Ayoko nga. Sayang imumulta mo dyan. Nung nag-long ride kami, Bicol, and then sa Sagada, ang pumalo, medyo matipid siya sa gas medyo matipid. Pero kung galing siguro kayo ng mga 100cc, 125cc, medyo mararamdaman nyo yung increase sa paglaklak niya ng gasolina tsaka sa cost nyo sa gasoline. Pero syempre isipin nyo, naka 160cc kayo. Pero tipid na siya. Nung nagsagada nga ako, pumalo ako sa ang estimated ko doon consumption ko is 32 to 38 kilometer per liter. Yon. 32 to 38 kilometer per liter ang na-consume ko na gasolina. And syempre hindi naman to hybrid makina. Ano lang tayo, regular gasoline, which is yung 91 octane. Pero pwede din pula. Actually pula kinakarga ko kasi feeling ko mas tipid. Mas matagal siyang mas matagal siyang maubos, mas sulit. Feeling ko sa akin yun, pananaw ko yun. Kung tingin yung hindi, edi bala kayo. Pero ako basta pula kinakarga ko. Nagkakarga ako ng 91 octane
Pag nagtitipid na ako, o talagang walang-wala na, kailangan magtipid. Konti lang naman ang diferensya, pero ngayon, siyempre, every drop count. Every drop. Whatever it is, every drops count. Ayan, gusto niyo ba, top speed tayo? Tingnan natin kung ano ipapalo ng top speed natin. Bilis maka 100, di ba? Hop! May ano dyan, may traffic light. Tingnan mo yung isa, oh. Tingnan nyo yung isa, oh, yun, oh. Parang tanga, oh. Alam ng red light. Diretso pa. Tapos ako nasa bike lane. Well, at least, wala naman bike. Mas karumal-dumal yung ginawa mo. Red light, tapos bumira ka. Okay, game. Top speed tayo. Sa mga gusto ng top speed. Ay, nako, bitin. Bitin. Pero hindi, di ba? Isang easy lang maka 100. Enough na yon. So, ang total odo ko after a year. Ayan. Nako, 10,042 na pala ako. 10,043 to be exact. Ayan, o. 10,000 na after a year. Kasi nga, nag-ride ako na nag-ride. Tapos, everyday ko siyang ginagamit. Twice to thrice daily, no? Mula Muntinlupa hanggang BGC. Kasi, balikan yon, sumusundo ako sa aking wife. Yes. So, yon. Lahat na ng terrain na daanan na nito. Mapalubak, baha, init, ulan, bagyo, lahat nadaanan na. Araw-araw nga ako nasa lubak kasi yung lugar namin malubak. Pero wala, easy lang. Sa issues tayo, ano ba naging issue ko dito? Nagpalit lang ako ng anong tawag dito? O-ring sa fuel pump. Hindi ko alam, parang, ewan ko, kasalanan ko yata kasi one time yata, sumampa ako sa gutter, napasampa sa gutter, ha. Hindi ko alam kung yun yung naging cost after na amoy ko, may amoy gas, yung pala, nagkaroon ng konting gap doon sa fuel pump. Hindi naman masyado naka-apekto sa performance, pero syempre tumutulo, hindi naman normal yung ganon. Pinaayos na natin. Ang maganda nito, hindi mo siya kailangan ipaayos sa mismong Bristol kasi nagpapaayos lang talaga ako sa motor trade tsaka change oil ko sa motor trade or doon sa katropa kong may shop eh. So, hindi siya ganun kahirap ayusin dahil sabi nila, according to the mechanics of motor trade and ng mga street shop dyan, kapares lang daw siya ng PCX tsaka ng ADB 150. Same sila. Actually, yung panggilid niya, same lang din eh. So, yun, ang maganda rito, maraming pyesa na compatible dito sa ADX na galing sa Honda. Which is good, di ba? Kasi yan ang issue ng marami sa atin eh, yung pyesa eh. Kasi, nasabi nila, China daw to. Totoo naman, manufactured to sa China. Hindi naman porket pag sinabing China, pangit na. Depende na lang sa company. May mga house-show kasi na company eh. Alam nyo naman siguro kung ano yung mga house-show na company. Diba? Ayoko nang bumanggit. Kasi ako, bago ako bumili, nag-review muna ako, saka nag-observe muna ako. Talagang ang first choice ko is on the ADV 160. But, kasi, inggitero ko tsaka maarte ako eh. Ayoko nung may kapareho. Diba? Inggitero ko in a way kasi gusto ko rin magkaroon ng ADB. Pero ayoko nung may kapareho. Sakto lumabas tong ADX 160. Ano maganda rito? Recognition ng mga sikat na vlogger like si Ned, si Sir Sak ng Makina, sigurado naman familiar kayo doon. Sila Red Sweet Potato, lalo na si Red Sweet Potato, siya nga endorser nito eh. Binabiyahe pa talaga nila sa hard
terrain. Like doon sa Santa Maria, Rizal ba yun? Tanay. Basta doon sa malubak tsaka matubig. Ganyan. Again, issues. Ano ang issues ko rito? Bukod sa fuel pump, hindi ko naman issues yon actually. Ang issues kasi yung, kunwari, binili mo, tapos ganito pala, sadyang may diferensyang ganito. Naging issue ko lang, ako sa akin, mataas. Sobrang taas niya, para ka sumakay sa enduro. Actually, naka-flat seat na ako. Naka-flat seat ako ngayon, para lang bumaba siya. Yung hindi ako naka-flat seat, medyo tiptoe tayo. Hindi naman medyo talaga. Tiptoe. Kasi I'm a 5'7", no? Ang taas ng, seat clearance niya. Sobrang taas pag nakaupo ka. Ayan, Buti nga, medyo napa-flat ko na siya kasi naka-flat seat na ako, tapos, siyempre, naka-sapatos pa ako. So, yun. Flat yung kabilang pa ako, yung isa, medyo naka-tiptoe. Pero okay na. Normal na. Saka ang lapad kasi ng upuan niya, kaya parang nakabukaka ka na. So, ang lapad dito, Ha? Vlogger ako? Hindi, ako? Pok. Hindi. Wala. Gusto ko lang mag-camera. Ha? Anong pangalan ng WDC, ayan, Meron ba akong pangalan dito? Sa kabila. Ayan, Ano? WDC. Oo. So, yan, may mga batang may mga batang mahiyain. Pero lakas sa loob magtanong, no? Kasi ganito sa Pilipinas. Pag may camera ka sa harapan, tingin nila vlogger ka. Kung may sticker lang ako, bibigyan ko yan. Hindi naman ang hingi. Shoutout din sa mga bata, Shoutout din sa mga magulang ng bata na yan. Nagtatrabaho niya yung mga anak niya, kawawa naman. So, yun. Seat height. Sa akin issue yun, kasi hindi naman ako katangkaran. Yun nga, naging tiptoe tayo dito. Siyempre, pagka ganyan mga traffic, pagka mataas ang motor mo, struggle yun. Diba? Lang yung traffic light yan, Ayos, Pwede ka pang Pwede ba kayo mag-backshoot? Diba, backshoot? Alam niyo yung backshoot? Pagtira mo, pumasok, back. Sabi mo, back. Pag pumasok ulit, back shoot. Kasi ano pa bang naging issue ko rito? Ano pa ba? Kasi yung consumption niya sa gas, hindi ko masabing issue yun, Tinanggap ko yun, Diba kasi iniisip ko, 160cc, Kaya, siya, medyo malakas talaga. Tapos matic pa. Mga matic talaga, malalakas niya sa gasolina. Kahit na FI pa siya. So, ano pa nga bang, ko dito? Ano pa nga bang, yung shock. Yung play niya, ng shock. Lalo na nung pagbago pa lang, marami nakakapansin yan. Na siya, matagtag. Naku, first time namin, kwento ko sa inyo, first time namin nag-Bicol. Away kami ng asawa ko. Diba, pinagtitinginan tong ADX natin, Diba, yun ang maganda rito sa ADX. Pag nagtitinginan ka, mukha kang mayaman. So, yun, balik tayo sa issues. Ang gulo ng review ko. Bahala na kayo, pakinggan nyo na lang. So, yun nga, medyo matagtag. Ewan ko, normal yata yun kasi yung mga kilala kong ibang brand, yung yung Aerox, NMAX, lagi sinasabi rin nila matagtag. Pagbago yata matagtag kasi eventually gumanda rin naman ang play nitong shock ko Actually gusto ko magpalit. Gusto ko magpalit ng medyo mas bababa ng konti. Kaya lang, masisira yung forma. Para sa akin baka masira yung forma. Di sana nag-NMAX na lang ako. Gusto ko palang bumaba Diba? Tiniis ko na lang. Nagpalitan na ako ng flat seat para medyo mababa. Okay na. So yun lang yung mga naging issues ko. Diba? Seat height. Tapos yung suspension sa likod. Yung harap din medyo matagtag actually Hindi ko pa siya napaparepack. Yung papatune mo siya. Actually, ang Bristol ang market ito, Europe.
Although China siya, yun ang malupit. China siya, pero ang market niya, Europe. So, kasi siguro, naisip ko, kaya ganito kataas ang seat height niya, kasi nga, ang standard nila, European height. Tapos, syempre pagka ganito, halimbawa, flat naman yung kalye, kahit na matagtag pa yung shock mo, hindi mo mararamdaman yung tagtag kasi nga flat. Diba sa western country, napakabihira nung malubak na lugar. Sa ibang bansa nga, as I was saying, di naman uso yung lubak. So, baka kako, nakadesign nga talaga tong Bristol ADX sa Europe or sa western country. Kasi yun nga yung market nila eh. Bago pa lang naman dito sa Pilipinas tong Bristol eh. Buti na lang may mga motovlogger na nagpasikat, di ba? Wala naman dating motovlogger eh. May mga lumabas dati ng mga China na moto, hindi naman masyadong na po-promote kasi nga hindi naman yan papasukin ng commercial kasi nga house show eh. Pang tingin nila house show lang eh. Pero nga, naalala nyo ba yung motor na Sukida? Ang palabas pa nila doon, Suzuki, Kawasaki, tsaka Honda raw. Pinagsama-samang kumpanya. Ang galing, di ba? Nasaan na ba akong lupalop? Sarap kaya mag-ADX, ayan o. Sige, natin ulit yung specs niya. Review natin ulit yung specs niya. TFT display, ayan. Pagka nagdidilim, kunwari dumidilim na ako, kaya pumapasok ka sa medyo malilim na lugar, nagbablock yan. Tapos adjustable din itong windscreen niya. Adjustable yan. Naka deflected wind mode ako ngayon. Kasi nga, hindi naman ako mabilis magmaneho. Tsaka maganda yan pag maulan. Hindi tatama sa'yo ng todo yung mga droplets, social. Ikot na lang ako dito. Nag-axel lang ako ng gas eh. Hindi, para sa inyo, para sa mga nag-review, no? Para sa mga prospect buyer ng Bristol ADX 160. Ito, chance nyo na to para makilala yung Bristol ulit. After 1 year use, yun. Kasi mas maganda pagka gamit mo na yung sasakyan, tsaka ka magre-review. Para alam mo na kung anong meron talaga sa sasakyan, kung ano yung totoo. Totoo nga ba na worth it ang Bristol? Yes, for me, yes. Wala akong naging problema rito. Yun nga, yung fuel pump. Ewan ko, kasalanan ko rin naman yata yun. Tsaka wala namang masyadong may issue na ganun eh. Nakikita ko kasi sa group page ng ADX wala namang ganung issue. Siguro kasalanan ko lang din yun. Or isolated problem, kaya hindi ko na siya isasama as issue. Ganun. So ano pa nga ba? Yung tagtag, tsaka yung seat height, yung tagtag ng shock, front and back. Yan, issue sa akin yan. Siyempre, nung binili ko, ganun eh. Matagtag eh. But eventually, nag-adjust siya ng kusa, or ewan ko lang kung nasanay na lang ba ako, nag-adjust ba siya ng kusa, ewan ko. Basta, pero kasi may ingat ako eh. Hindi ako masyadong sa lubak, nag-hardcore sa lubak. Once lang. Minsan lang. Pagka hindi sinasadya, kunwari may malalim na lubak, hindi mo na maiiwas, wala, daanan mo na lang. Isipin mo na lang na matibay yung motor mo. Medyo tayo. Gusto ko mag-abukadorya. So, yun lang naman naging problema ko rito. Sa akin, Pero para sa akin, kung yung sa mga prospected buyer, mga namimili ng adventure scooter, kasi may mga nagtatanong na ganun eh. Kung worth it ba bumili ng ADX? Oo naman. ADX 160 kaya to. Astig. Diba? Hindi naman sa pagyayabang sa mga naka-ADV.
maganda ang ADB. Kaya lang syempre, common na sa mata natin yan. Marami nang bumili nun eh. Tandaan natin ang Honda is a number one motorcycle distributor dito sa Asia. Kaya nga nangyari, naging common. Sa dami ng bumili, naging common yung motor. Hindi siya ganung kapansinin. Pansinin siya, syempre, lalo pag bago. Pero tong ADX, iba eh. Iba talaga yung forma niya. Diba? Kaya ako fan ako ng Honda eh. Kasi nga talagang yung quality nila is outstanding. Tapos, biglang Bristol binili ko. Para lang gusto ko maiba. Yun lang ang dahilan ko. Kumbaga, sinacrifice ko yung quality. Nag-risk ako na hopefully sana maganda ang quality ng ADX. Dahil na rin kasi siguro sa panonood ko ng mga vlog, ayun, na kaya ako na-convince pumili nito kaysa sa mag-ADB. Wala nang Star Mall. Star Mall, alabang wala na. Ang dating Manuela, na naging Metropolis, na naging Star Mall. Magkano ko ba nakakuha to noon? Magkano ko nabili? Hindi ko kinuha binili ko. Ba't kagalit? Yeah. Nabili ko siya ng 161,000. So yan again, balik tayo sa specs nito, no? Sa tsura niya, yan, meron siyang adjustable windshield, TFT display, ABS ang front brake, tapos disc brake sa likod. Ano ba? Projector light siya sa unahan. Ibig sabihin nun, LED light siya na projector. Kaya mas maganda yung ilaw niya. Actually, yan, isa sa issue. Yung ilaw, medyo mataas. Tapos, ano ba? Specs. Engine. 160cc. 2 valves. Liquid cooled. Yan. Liquid cooled, panlaban yan. Basta pag motor mo liquid cooled, okay yan sa long ride. Kahit dire-diretsyong walang hintuan. Basta make sure lang na may coolant kayo. Tapos FI siya. Diba? Wala siyang traction control Upside down inverted fork sa unahan. Upside down. Inverted fork sa unahan. Tapos yun, may dibaso yung shock sa likod. Hop, manay popcorn. Ay, pusa, durog-durog na. Tapos gulong, dual sport. Medyo malapad, di ko alam yung sukat kasi kasakay ako hindi ko pa alam. Basta malapad siya. CST ang tatak ng gulong, tubeless. Whoops! Tapos yun, ang panlaban dito sa ADX. Naka-rim set siya. Astig na astig. Ganda ng itsura. Yun yung isa sa nagustuhan ko. Kasi pag mga adventure motorcycle, naka-spoke o rim set Naka-rim set. Mas astig tignan. Yan nga lang, mas mahirap linisin. At sa mga nagtatanong kung may plano ba akong magpalit ng tambucho o open pipe, wala akong planong palitan to. Mas gusto ko yung ganito para wala nang remap. Tsaka ayoko yung tunog na parang bakang umiiyak di ba? Tipid ba sa gas? Oo, tipid. 32 to 38 ang estimated gas consumption ko. Siguro kaya nyo mag-41. Baka kaya nyo mag-40-41 kung talagang chill lang kayo Yung tipong nasa 30-40 lang ang takbo nyo. Kasi ako pagka bumabiyahe akong BGC, mabilis na yung 60. Kaya napapansin ko na na tipid naman talaga. Basta hindi ka magwawalwala kasi kahit anong motor naman, mas binawal mo. Pag binalwal mo, yung tipong nag-100 ka talagang kahit na sabihin mong FI yan, lalakas ang consumption mo sa gas. Pero syempre, ang FI, yung the best ngayon. Malakas ang gas mo pero mas tipid kumpara kung nakakarburador ka. At the same time, more power. Diba? Ganun ng FI. Kaya maganda dito, FI na. Halos lahat ng motor kasi ngayon, FI na nanggalabasan Kasi fuel efficient, more power, tapos hindi siya mausok. Maganda yung emission. Tingnan mo itong jeep na to.
Dapat itong mga jeep na to nagpapa-FI na rin eh. Ano, sa traffic hindi siya ganun kahirap i-maneuver. Maneuver. Ayan. Hindi siya mahirap idiko. At ano pa nga ba, may isa pa pala akong issue rito. Yun, yung top box bracket. Men, marami nang sasabi marupok siya. Pinalitan ko nga kagad eh. Nagpalit agad ako ng pang ADB 150 na top box bracket. Yun ang maganda rito, di ba? Halos parehas na sila ng ADB, which is good na meron kang choices ng pyesa o ng accessories na pwedeng gamitin sa other brand. And also, halimbawa, and also, dagdag ko lang din, no, kapag nagpalit kayo ng flat seat, hindi na magkakasya yung helmet dun sa compartment nyo o sa U-box. Actually, kahit naka stock seat kayo eh, hindi naman magkakasya yung full size helmet eh. Half size helmet pwede. Pero pag nagpalit na kayo ng flat seat, hindi na magkakasya. Depende na sa size kasi merong mga helmet na maliliit yung shell na isisiksik ko siya, napipilit ko siya eh. May mga nagkakasya eh. Pero yung mga nutshell yan, kasya talaga yan. Yun din ang maganda rito, ang laki ng storage niya. Madami ka mabibitbit kaya nung nung nag-vehicle tsaka kami sagada eh. Top box lang, katapat, okay na. Nandun na lahat ng gamit namin. Ay nako guys, andito na tayo. Hauwi na tayo. Hindi na ako pwede mag-helmet sa loob ng aming compound, bawal. So yun na lang muna ang aking reaction video. Sa mga, again, sa mga naghahanap ng affordable na motor o adventure scooter na mas affordable pa sa ADB, sabihin natin sa ADB 160 or 150. Ito, pwede nyong maging second choice tong ADX 160. Sulit na, marami pang feature, siksik sa feature. Yan. So yun na lang muna mga katuting. Salamat sa panonood kung natapos ito. Bye-bye!